Kaya nga yung mga pinagsasalita niya ay mabuti naman makita ng taong bayan na kriminal ang pagkatao nitong si Erich. Yung party list ng mga tulpo talaga na pinakamalaking nakuha, isa sa pinakamalaking nakuhang pondo sa maanumalyang budget na 2024-2025. Naglabas ng maanghang na reaksyon si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque matapos humingi ng paumanhin si Senador Erwin Tulfo kaugnay ng kanyang mga naunang pahayag laban kay Senate President Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta at iba pang personalidad sa gitna ng pagpapatuloy ng sigalot sa Senado. Matatandaang noong nakaraang araw ay naging kontrobersyal ang mga pahayag ni Tulfo kaugnay ng posibilidad na ipaaresto, palabasin o maging kokwelyuhan ang mga magsasagawa ng hiwalay na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ngunit nitong Hunyo 7 ay naglabas ng pampublikong paghingi ng paumanhin itong si Tulfo. Gayunpaman, hindi kumbinsido si Roque sa paghingi ng paumanhin nito. Sa kanyang social media post, diretsahan niyang sinabi, Erich na Amerikanong bumabaluktot sa batas o law bender. Huli na ang iyong paghingi ng paumanhin. Alam na ngayon ng mga taong ang iyong kriminal na pag-iisip. Ibinunyag pa ni Roque na ang party list ni Erwin Tulfo na ACT-CIS ang di umano'y nakakubra ng pinakamalaking alokasyon sa maanumalyang flood control projects kaya na marapat dapat lamang na isalang ito sa investigasyon at makasuhan sa ombudsman at hindi ito dapat ang maging chairman ng Blue Ribbon Committee dahil paniguradong pagtatakpan lamang nito ang sariling pagnanakaw. Hindi ko na sana pupunahin itong si Erich the American, the law bender. Nung sinabi niya na ang duwag-duwag daw ni Alan Peter Cayetano kapag daw sila ay nag-hearing at pinagpatuloy ang hearing, talagang kokwelyuhan niya at ipapaaresto niya. Hindi ko na sana siya papansinin kasi mas mabuti na nga nang malaman ng taong bayan kung ano talagang pagkatao niyang Erich the American, the law bender. Unang-una, huwag niyo pong kakalimutan bago niyo yan hinalal bilang senador, napilitan niya magbitiw bilang kalihim ng Department of Social Works and Development kasi nga dun sa kanyang issue ng citizenship. Hindi po pwedeng maging miyembro ng gabinete ang isang dayuhan. Siya ay napatunayan na siya ay naging dayuhan Amerikano dahil siya nga ay sumapi pa nga sa hukbong sandatahan ng Amerika. At kung hindi ako nagkakamali, yung kongresista na si Congressman ng Caloocan ang siyang nagbungkal ng kanyang pagkatao na siya ay isang foreigner. So, nakapagtataka nga kung siya ay napaalis bilang isang kalihim, bakit naman siya hinayaang manalo bilang senador, ganun pa rin ang issue sa kanya. Ikaw ba ay Pilipino? Hanggang ngayon, hindi natin maintindihan kung siya nga ay Pilipino kasi nga po, ang ginawa niya, pineki niya ang mga dokumento niya. Siya ay gumamit ng pangalang Erich. So bukod pa sa ngayon, mukhang siya ay may hawak na pasaporteng Amerikano, ang issue pa yung kanyang pagkatao. Dahil siya ay nameki pa ng kanyang identity para nga siya ay maging Amerikano at manatili sa Amerika. So, sinasabi ko naman na yung kanyang mga salita na pahuhuli niya, kukwelyuhan niya si Alan Peter Cayetano, at least nakikita ng tao na minsan ng kriminal na nameki ng dokumento para siya ay maging Amerikano, palagi na yung kriminal. Kaya nga yung mga pinagsasalita niya, ay mabuti naman makita ng taong bayan na kriminal ang pagkatao nitong si Erich. At dahil siya ay kriminal nga doon sa kanyang falsification at doon sa kanyang pagiging peking Pilipino, di siyempre, alam din natin na dahil siya ay naging kalihim ng ACT-CIS, yung party list ng mga tulpo talaga na pinakamalaking nakuha, isa sa pinakamalaking nakuhang pondo sa maanumalyang budget na 2024-2025 ng Kongreso, sigurado po nakinabang din yan sa flood scam. Kaya mainit na mainit siya sa flood control investigation kasi baka merong tumbukin sa kanya. Sigurado po ako na meron kasi napakalaki na nakuha na budgetary allocation ng ACT-CIS. At alam nyo naman yan, kahit sinong santo dyan sa kongreso na yan, basta malaking nakukuhang pondo sa infrastructure, meron po yung kubra. Yan ay tapatin na natin. Kaya nga nagtataka ako kung bakit alam naman natin na baka siya ang tutumbukin, isa sa tutumbukin na merong maleta at sinabi na nga ng mga Marines sa 18 na 2 beses sila nag-deliver sa bahay niya ng sangkatutak na pera, dapat siguro naman manahimik na lang siya. Hindi ko maintindihan itong si Erich Neto. Kung sino pa yung may sala, yung pa yung talaga ang tapang-tapang na kukwelyuhan daw niya
itong si Alan Peter Cayetano. Ano ba naman yan? No? Siguro dapat kwelyuhin niya yung sarili niya dahil sa dami ng kanyang pagkakasala sa bayan. Nagsinungaling sa kanyang pagiging Amerikano, nagsinungaling sa kung sino siya para maging Amerikano lamang. At ngayon, siyempre, nagsisinungaling pagdating dito sa mga mali-maleta. Galit na galit siya dahil siniwalat at binuking siya ng mga Marines 18. Mga Pilipino, kailan ba kayo matututo? Nako, wala naman kayong tigil na ibotong mga tulpo. Hindi ko kayo maintindihan. No? Ba't kayo nagpapabola dyan sa mga tulpo na yan? Kailan kayo gigising? Ano ba yan? Hay nako, mga Pilipino. Kaya tuloy ang ating bayan ganito Dahil kayo hindi kayo na naninindigan na kinakailangan ang mga utak kriminal, walang posisyon dapat sa gobyerno. Hindi dapat sila linuluklok sa mga makapangyarihan mga posisyon dahil sila ay mga kriminal. Ang mga kriminal dapat nakakulong, hindi dapat nasa Senado. O ano ngayon? Di napahiya siya. Akala naman niya, mabubura niya sa pagkaisipan ng taong bayan, yung pagiging kriminal niya na nakukwelyuhan pa niya si Alan Peter Cayetano. Hindi naman pwedeng kalimutan ng taong bayan yun. Dahil alam natin na nasabi na niya yun. At kahit siya'y humingi ng paumanhin, alam natin, ano lang yan? Showbiz. Dahil sa dibdiban niya, sa loobin naman niya, wala naman talaga siyang pakialam. Gusto niya talagang kwelyuhan si Alan Peter Cayetano dahil na-expose ang gusto niyang itago, yung delivery ng maleta sa bahay niya. At ang tanong ko saan kinuha ni Erich the Pretender American ang pera para siya magkabahay sa Green Hills? Yan po isa sa pinakamahal na subdivision sa buong Pilipinas. Sa totoo lang po, mukhang mas mahal pa per square meter ang presyo ngayon sa Green Hills kesa sa Forbes Park. Bakit po? Kasi ang Forbes Park, malakihan ng mga lote. So per square meter, mas mababa kaysa sa Green Hills. At ang Green Hills kasi, paborito ng mga Filipino-Chinese. Kasi sang-ayon sa kanila, yung buntot ng dragon, which signifies prosperity and wealth, nadyan mismo sa Green Hills. Kaya nag-uunahan ang mga bilyonaryo, mga Filipino-Chinese na bumili ng bahay dyan. Saan mo namang kinuha ang pera para magkabahay dyan sa Green Hills? Bago ka naman pumasok sa larangan ng politika, nung ikaw ay natalagang Secretary of Department of Social Works and Development, ikaw ay isang reporter at isang host lang ng PTV4. Hindi man lang ABC, hindi man lang ABS-CBN, hindi man lang GMA, hindi man lang ABC5. PTV4 na ang sahod ay sakop ng salary standardization. So bakit napakabilis mo naman makapundar ng bahay dyan sa North Green Hills? Hindi ko alam kung North Green Hills siya, but Green Hills, kahit saan sa Green Hills, napakamahal na mga bahay dyan. So pakisagot nga, Erich, the American, the pretender, the law bender, saan mo kinuha ang pera na ikaw ay nagkabahay sa Green Hills kung saan diniliber ng Marines 18 ang sandamukal na salapi? Mga Pilipino kasalanan natin yan Bakit nyo linuklok ang isang Erich, the pretender, the law bender? Alam nyo naman, napakadaming pagkakasala niyan mula sa kanyang pagkatao, sa pagpupulsify ng mga dokumento, at ngayon pagdating sa pagtanggap ng mga maleta. Hanggang kailan ba kayo matututo? Talaga bang gusto nyo pinupukpok ang ulo sa pader? Palibasa, mga sikat, palibasa, may mga programa. Akala ninyo, sapat na yan para kayo paglingkuran? Hindi! Ang mga gaya niyan, ang mga utak kriminal na yan, walang gagawin yan kung hindi maging kriminal sa gobyerno. Diba? Tama naman ang sinasabi ko. Pero kayo, walang pagod, walang dala. Halal na mga taong kriminal na hindi naman nakakatulong sa bayan. Kaya ngayong tayo ay nasa putik, nalulubog sa putik, sisihin din natin ang mga sarili natin. Lalo na ngayon na alam naman natin na sa ating bagong saligang batas, nasa kamay natin ang pagbabago dahil tayo ang tunay na soberenya ng Pilipinas. Ang taong bayan, ang tunay na soberenya, yan ang sabi ng ating saligang batas. And yet, pumapayag kayo manatili sa mga posisyon ang mga kriminal, ang mga magnanakaw, ang mga bangag. Tapos magrereklamo tayo, ang hirap-hirap na ng buhay. Mahirap ang buhay dahil sa ating mga ginawa na hinalal natin ang mga walang kwenta, mga tao para sa pinakamatataas na posisyon, kasama ng posisyon ng presidente, kasama ng posisyon ng senador. Tama ba ako mali? Ultimately sa demokrasya, mga sarili natin ang sisihin natin. At dahil tayo ngayon nagkamali, tayo'y nabudol para ihalal ang isang bangag, nabudol para ihalal ang isang dayuhan na
um, na nagpo-falsify ng dokumento para sa kanyang pagkatao at ngayon sinasabing tumatanggap ng mga maleta, talaga yung paghihirap natin, kasalanan na natin yan. Pero ang solusyon ngayon dyan, matuto sa ating pagkakamali, gawin ng tama, sipain ang lahat ng mga walang kwenta, mga magnanakaw, mga bangag sa kanilang mga posisyon sa gobyerno. Karapatan nyo yan. Yan po ay nakasaad sa salagang batas. At kapag hindi nyo ginamit ang inyong karapatan, talaga naman, sarili nyo na ang dapat ninyong sisihin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha? Happy Sunday at sana habang tayo ay nagsisimba, nagdadasal sa Panginoon, ipagdasal po natin ang ating bayan, ipagdasal natin, thine will be done, ipagdasal natin na kinakailangan bumalik ang moralidad sa ating gobyerno, ibalik ang mga tunay na may takot sa Panginoon, gaya ni Alan Peter Cayetano sa posisyon at gaya ng mga Duterte sa posisyon. Ang sinasabi po ng kabilang kampo, it was illegal at hindi recorded. Bogus pa nga. May nagsabing bogus pa daw yung naging investigasyon ng Blue Ribbon Committee kahapon sa panguna ni Senator Rodante Marcoleta at SP Alan Peter Cayetano, iba pang mga majority senators. Yeah, ang punot dulo nito, Jade, is tama yung sinasabi nila, kunyari nila Senator Erwin Tulfo, kung tama yung pagka-takeover nila sa mayorya ng Senado noong June 3, nung the day before yung Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon. So may katwiran sila kung legal yung ginawa nilang pag-designate, kunyari kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at bilang acting President, at sa pagka-deklara nila na vacant yung mga chairmanships ng Senate Committee. Pero sa aking pananaw, hindi po naging legal yung proseso na yon, kaya yung pagtuloy ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon sa ilalim ng chairperson na si Senator Pia Cayetano at vice chairperson na si Senator Dante Marcoleta, ang tingin ko naman doon, meron silang katwiran na ituloy. Kasi para sa kanila, sila ang nananatiling mayorya ng Senado. Si Senate President Alan Peter Cayetano ay nananatiling Senate President at yung chairmanships, ganun pa rin, hindi napalitan ng June 3. Alam naman po natin na kilala po at binabash po ngayon itong si Senator Erwin Tulfo dahil po sa kanyang naging pahayag noong una na bend the law. Itong mga naganap pa, ganun din ho ba ang tingin po ninyo at dating? Hello? Na-bend the law ho ba? Na-bend the law ho ba ang mga patakaran nga dyan sa loob ng Senado matapos nga yung pagpapalit nila ng liderato at pagpapalit po ng mga committees chairmanship? Yeah, tingin ko ganun na po yung nangyari. May bendalo na nangyari. Dahil binasa ko po itong Avellino versus Cuenco, yung Supreme Court case na ginagawang batayan nitong Gatchalian 12 para i-justify yung pag-takeover nila sa Senado noong June 3. At ang nakita po natin is ang pinaka-basic na batayan nila dito ay, ang sabi nila, ayon doon sa kasong yon, pwedeng maging quorum ang 12 senador kahit na 24 ang miyembro ng Senado kung 22 lang ang available sa mga senador out of the 24. Kaya dahil daw doon, pwedeng maging quorum ang 12 senators. Nabanggit ito sa Avellino versus Cuenco. Ang isa sa mga katwiran na ginamit dito ay ayon sa konstitusyon ng mga panahon na yan, kasi 1949 pa itong kasong ito. Noong under the 1935 Constitution, to constitute a quorum for the transaction of business or to do business, a majority of each house is required. So, ang nasa doon sa Avellino versus Cuenco, doon sa decision ay ang majority of each house ay hindi daw nangangahulugan na majority of
the members of all the members of each house. So kung yun ang ginagamit nilang katwiran na so ang majority of each house hindi nangangahulugan na a majority of the 24 kundi a majority of those available only. Yun ang ginagamit nilang katwiran. Pero hindi po tamang batayan yan kasi number one, ang totoong decision or ruling doon sa Avellino versus Cuenco ay hindi naman po yung issue ng quorum, kundi dininay ng Supreme Court yung petisyon na umabot sa Supreme Court dahil ang sabi ng Supreme Court, wala silang jurisdiction to rule on the issue of the Senate leadership squabble in 1949. Ang katwiran ng Supreme Court is it's because it's a political question. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, yung pagpapalit ng liderato sa Senado ayon sa Korte Suprema noong 1949, hindi namin dapat pinapakialaman yan dahil ang mga senador lang ang makaka-decide para sa kanila kung sino ang totoong leader nila. Yun ang naging ruling. Kaya yung mga sumunod na ruling ng Supreme Court, ang tawag doon obiter dictum, meaning opinion lang yun ng court pero hindi yun binding precedent. Hindi mo siya pwedeng sundan bilang president or gamiting batayan na galing sa Supreme Court. So ang sabi ng Supreme Court, wala kaming jurisdiction para sagutin yung mga tanong na yan. Pero kasi ang naging botohan, Jada Danmar, 11 kasi yung justices ng Supreme Court noong 1949. So anim ang nag-vote to deny the petition ni Senator Avellino. Ang petition ni Senator Avellino is i-recognize siya bilang Senate President at tanggalin si Senator Cuenco naman bilang acting Senate President. So, noong mga panahon na yon, parang si Alan Peter Cayetano, si Senator Avellino, si Senator Gatchalian naman, parang si Senator Cuenco. Siya yung tinalaga bilang acting Senate President. So, anong naging botohan ng Supreme Court? 6 ang nag-deny ng petition dahil nga wala daw jurisdiction ng Supreme Court to determine that question. 4 ang nag-dissent, meaning hindi sila nag-agree na walang jurisdiction ng Korte Suprema at isa namang justice ay absent. Okay? So, anong nangyari? Sabi dininay ng petition because walang jurisdiction. Tapos out of the 6 justices na nagsabi na walang jurisdiction yung Supreme Court, 2 sa kanila ang nagsabi, at dahil wala tayong jurisdiction, dapat hindi na natin sagutin yung issue ng quorum. Kung 12 ba or 13 ang dapat quorum sa Senado. Opo. Tapos yung 4 naman ang nagsabi, so sabi ng Supreme Court sa decision, 2 yung nagsabi na hindi na kailangan talakayin yan. So ang susunod na discussion is opinion lamang ng 4 na justices. So doon lumabas na yung 4 na justices ang nagsasabi, dahil 2 senador out of the 22 ay nasa US at yung isa naman nasa ospital, pwedeng bilangin yung 22 as yung parang denominator at ang 12 pwede maging quorum ng 22. Yun ang naging ruling. Pero 4 lang sila. Yung 4 na nag-dissent, lahat sila agree na 13 dapat ang quorum for Senate membership of 24. So, ang totoong bilangan dun sa issue na 12 ba or 13, 4 versus 4. So, bukod sa obiter dictum na yung 12 is the new 13, hindi rin pwedeng maging binding precedent kasi 4 versus 4 ang botohan tungkol sa issue na yon. Opo. At ang isa pang pagkakaiba ng 1949 case ng Avellino versus Cuenco at yung nangyari nung June 3 is nung 1949, isang araw lang po nangyari ang lahat ng kaguluhan sa Senado. Nagsimula po yung session na 22 po yung senador na present sa session. Nag-walk out lang po yung 10, kaya 12 lang po yung natira.
So sabi ng Supreme Court, dahil yung session na 12 senador lang yung natitira, continuation lang yun ng session nung umpisa kung saan merong malinaw na quorum na 22 senador, merong quorum. Kahit na 12 lang yung natira. Pero dito po sa nangyari nung June 3, mula sa simula, wala po silang quorum na 13. Nagsimula sila 12. Hindi po pwedeng gamitin na basehan yung Avellino versus Cuenco. At saka, isa pa ho, ito siguro yung pinaka matibay na basehan laban doon sa Avellino versus Cuenco. Yung Senate rules po mismo, Rule 2, Section 2 ng Rules of the Senate, nakalagay po doon na all officers shall be elected by a majority vote of all its members. So, paso na po yung Avellino versus Cuenco kasi ayon po sa konstitusyon, meron pong malawak na kapangyarihan ng Senado para gumawa ng sarili nitong rules of procedure. So kapag sinabi po ng rules of the Senate na ang majority ay kinakailangan na majority of all of its members, ibig po sabihin nun dapat 13, hindi pa 12. Opo. Pero attorney, kasi ang ginawa nila, inalis po nila itong hindi po nila sinama si Senator Bato dahil hindi nga daw present at hindi alam kung saan, at itong si Senator Jinggoy ay nakakulong. So sino ba talaga ang magdetermine o magde-decide na hindi isama yung dalawa? Hindi po sila hindi pwedeng isama dahil senador pa rin po sila kahit po hindi nag-attend ngayon ng Senate session si Senator Bato or hindi alam kung nasaan siya. Tapos si Senator Jinggoy naman ay nakakulong currently. Hindi po sila pwedeng i-exclude. Wala pong legal basis para i-exclude sila dun sa bilang na 24. Opo. Tapos yun nga po, yung basihan na ginagamit nila, yung Avellino versus Cuenco, kung babasahin niyo po ng maigi yan, at hindi, ang problema po kasi nung ginamit po yung Avellino versus Cuenco, halos immediately naglabas yung mga mainstream media ng summary ng Avellino versus Cuenco na kapag binasa mo yung mga summary ng mainstream media, mapapaniwala ka talaga na yun yung sinasabi ng kaso. Pero kapag binasa nyo yung Avellino versus Cuenco ng buo, doon nyo po makikita na hindi naman po yun ang sinabi ng ruling ng Supreme Court doon. At saka kung nabanggit man na 12 is a valid quorum for 24, hindi po yun majority opinion ng Supreme Court ng mga panahon na yun. At yun nga po, as explained earlier, may mga pagkakaiba doon sa situation ng 1949 at itong sa 2026. Ang problema ngayon, attorney, ay kinikilala po ng palasyo, yung bagong liderato ngayon ng Senado. Inaasahan na po natin yan. Pati nga ang House of Representatives, kinikilala po si Senator Gatchalian bilang acting Senate President. Hindi na po nakapagtataka yan dahil yun naman po talaga yung labanan, di ba? Yung mga kalaban ng Malacanang, yung mga senador na hindi sunod-sunuran sa Malacanang at yung mga sunod-sunuran sa Malacanang. So natural lang po yun na kahit na mahina ang legal na basehan na ginamit para mag-take over ng Senado, talagang kikilalanin niya ng Malacanang dahil yun nga po ang gusto ng Malacanang is ma-control nila yung Senado. At sa panig naman po ng ni SP Cayetano, dapat po bang maging palaban po siya dito sa issue na ito? Opo, kasi nasa tama po siya Pero ang tingin ko, nabasa ko kahapon na meron pong balak yung PDP laban na idulog po itong issue na to sa Supreme Court. Sa akin pong pananaw, dapat hindi po magpadalos-dalos na tumakbo ng Supreme Court dahil kapag kahit nasa tama
ang kampo nila Senate President Alan Peter Cayetano, meron pong mga nuances or technicalities na ma-encounter sila pagka sila ang nag-file sa Korte Suprema. Unang-una, kapag ikaw ang nag-file sa Korte Suprema, ang burden of proof para patunayan na illegal yung ginawa ng kabilang kampo is nasa inyo. Bale, mas mabigat yung burden na ipapataw ng Korte Suprema doon sa mga petitioner laban doon sa respondent. Lalo na't merong presumption of regularity in the exercise of official duties. Diba? Tapos pangalawa, kapag nag-file ka ng petition sa Supreme Court para sabihin na ikaw ang tunay na Senate President, kayo ang tunay na mayorya, parang rene-recognize mo na naalis na kayo sa pwesto. 'Di ba? So ang mangyayari diyan, parang lang yan din doon sa tagal ng aksyon ng Supreme Court doon sa habeas corpus petition. Habang walang aksyon yung Korte Suprema, ang lumalabas parang legal yung ginagawa ng respondents. Kaya yun, para sa akin hindi dapat minamadali na tatakbo agad sa Supreme Court. Ang pinakamainam na gawin dito is i-assert yung karapatan ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano na magpatuloy bilang mayorya at magpatuloy bilang mga chairman ng mga committee. Tapos, ang pinakamaganda is maghanap ng mapipitas galing sa Gatchalian Block para mabalik yung 13 sa kampo nila. Yun ang pinaka mainam doon para matapos na lahat ng question. Kaya lang, syempre, mas madali yun sabihin kaysa gawin. At lalo na alam naman natin na kapag kalaban ka ng administrasyon, palaging merong threat na makakasuhan ka ng kung ano-ano. Diba? So factor po lahat yun. Opo. Pero ang nangyaring investigasyon kahapon sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, papaano po yan? Dahil hindi po kinikilala ng another faction ng mga senador sa Gatchalian Block nga. At saka sabi pa nga, hindi recorded yung naging hearing. At saka yung mga empleyado pa ng Senado that time, naka-work from home pa, attorney, naiipit nga sila kung sino nga susundin dito sa issue na ito. Hindi naman po natin masisisi yung mga empleyado for being confused kung sino ba talaga ang dapat sundin. Meron naman pong mga nag-assist sa mga senador na dumalo kahapon. Yan po, yung mga consequence ng mga action kahapon at yung mga susunod pa katulad sa June 8, di ba, meron daw sariling Senate Blue Ribbon Committee hearing Yes. na pamumunuan naman ni Senator Erwin Tulfo. Habang walang solusyon, habang walang resolution dito sa legal issue na to kung sino ba ang tama, magpapatuloy na merong cloud of doubt on both groups. Lahat ng hakbang ng both groups magkakakulay ng magkaka-question, magkaka-cloud of doubt. Kaya yun nga, ang pinakamainam na gawin is imbis na idulog yan sa Korte Suprema na yun nga, baka hindi rin ma-actionan agad yung petisyon. Ang pinakamainam dyan is para sa bawat kampo, maghanap sila ng pang 13 para hindi na ma-question kung ano man yung ginagawa nila. So in the next few days, in the next few weeks, tingin ko yun ang labanan. Kung sino ang unang grupo na makakakuha ng 13th senator. Kasi kung kahit na sabihin na nating illegal yung nangyari ng June 3, kung makakuha sila ng 13th, mababaliwala lang din yung nangyari ng June 3. Kahit itakbo mo pa yan sa Supreme Court, baka sabihin lang ng Supreme Court, buti na academic na.
Kasi 13 na yung sumusuporta kunyari kay Gatchalian. Pero kung sila Senator Cayetano naman ang nakahanap ng additional na senador para siguro pang 14 and 15th na kasi hindi nga makaboto itong si Senator Bato at saka si Senator Jinggoy, sila po ang magiging legitimate na mayorya. Lalong lang po ngayon, speaking of doon sa mga empleyado po ng Senado, ay may possibility na by Monday, kung hindi ako nagkakamali po, may balitang iimbestigahan po yung mga nagpalusot nga doon sa Brave 18 at sa mga tumulong o sumuporta nga doon sa pagdinig ng Blue Ribbon. Kaya para sa akin, 'di ba, kahit sila Senator Alan Peter naman nagsabi na binalaan din nila yung mga empleyado na haharang naman sa kanila, di ba? So 'di ba, bawat grupo may katwiran yan eh. May meron silang basehan doon sa mga aksyon nila. Pero again, hangga't hindi nare-resolba kung sino talaga ang hangga't hindi nagkakaroon ng 13th or 14th, 15th member yung bawat grupo, lahat ng action nila questionable. Yeah. Opo. Magiging ganun. Nakalimbo tayo hanggat hindi nabubuo yung true majority. Kasi kahit naman sila Senator Sherwin, 'di ba, kaya nga nila hindi mahalal si Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Acting Senate President lang ang itinalaga sa kanila dahil alam nilang kailangan nila ng 13. Tingin ko ang ano lang, Jayden and Mar, 'di ba, dahil sa nakita natin doon sa Avellino versus Cuenco na hindi naman pala malinaw or hindi naman pala sapat na batayan para doon sa ginawa nila. Ang dapat lang tanungin ng mga tao is, bakit nila pinilit 'yon? 'Di ba? Bakit nila pinilit kahit mahina yung batayan, bakit nila pinilit? Bakit hindi na lang sila nag-antay ng makakuha ng 13 na miyembro sa hanay nila? Bakit nila ginawa ng June 3, the day before yung June 4 Senate Blue Ribbon Committee hearing na pinabunuan ni Senator Pia at ni Senator Dante Marcoleta? 'Di ba? Yun yung mga tanong na dapat alamin ng sagot ng taong bayan. Tapos sabi ko sa post ko, yung ombudsman nung Abril pa lang sinasabi na naghanda na ng plunder charges laban kay Senator Cheese Escudero kasama ni former Speaker Martin Romualdez. Makakasuhan pa ba si Senator Cheese Escudero na lumipat na sa mayorya? Makukulong pa ba siya? So yun yung mga tanong eh. Yung legal issue at hindi yan mareresolve hanggat makumpleto yung true majority of at least 13 on either side. Pero para sa taong bayan, yun ang dapat mga tanungin para kung kinakailangan gumawa ng aksyon ng tao, 'di ba? Alam nila kung bakit nangyayari itong mga ito sa Senado. Actually, kung maalala mo, attorney, nung 3 araw nga na walang sesyon at panay po yung live stream ni SP Alan Peter Cayetano, ay nasabi na rin niya na talagang may gagawin po yung nasa minorya na pagpapalit ng mga chairmanships doon sa mga committee, which is nangyari na nga. Itong nangyaring palit liderato at nais o plano daw talagang pigilan itong Blue Ribbon Committee hearing nila kahapon, which is nakita natin na may mga issue nga ng mga pagharap. Andun nga mismo yung SILG, John Vic Remulla, nakita po natin yung tulakan, no, nangyari po sa pagitan nila ni Senator Robin Padilla at ni SILG Remulla, attorney. Ano naman masasabi mo doon? Kaya malinaw naman talaga na yun nga eh, dahil doon lang sa timing eh, kahit hindi na natin even if we give Secretary John Vic the benefit of the doubt na naglalakad lang daw siya pa uwi, 'di ba? Hindi niya pinipigilan sila Senator Robin at Senator Pia na pumasok ng Senado. Kahit wala po 'yun eh, yung timing lang nung Senate takeover. Kasuspe-suspecha na kasi pwede naman po nilang gawin 'yon later on eh. 'Di ba? Kung wala silang kinakatakutan or kung
kagaya ng karamihan ng Pilipino, gusto nilang marinig yung gustong sabihin nitong 18 Marines. Diba? Never mind kung totoo or hindi eh. Kaya nga magkakahiring para sukatin eh.